Alamin natin ang lagay ng panahon mula sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mel, isang panibagong low pressure area nga ang binabantay ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namata nito sa layo pang 1,190 kilometers sa may silangan ng Mindanao. Masyado pa itong malayo kaya wala pang epekto sa lagay ng ating panahon. Pero kahit habang nasa karagatan itong LPA, mababa ang posibilidad na maging bagyo ito sa mga oras na ito. Muli namang bumalik sa boundary ng PAR ang isa pang low pressure area na nagpapaulan naman sa malaking bahagi ng Mindanao. At sa tayo ng Pag-asa, nasa layo lamang itong 150 kilometro dyan sa timog silangan ng General Santos City. Dahil nakapalob ang LPA sa Intertropical Convergence Zone, asahan ang katamtaman hanggang sa malalakas sa pagulan sa buong Mindanao hanggang bukas. Kaya payo sa lahat, manatiling alerto sa mga posibleng pagbaha at landslide. Bukas makakaranas din ng mahinang pagulan ang buong Visayas, lalong-lalo na itong eastern at southern section. Magiging makulimlim naman sa Luzon at asahan pa rin ang pag-ulan, lalong-lalo na dito sa ilagang bahagi, particular dyan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at sa silangang bahagi kabilang ang Bicol Region, Calabarzon at Cagayan Valley dahil naman sa umiiral na tail end of cold front. Uulanin din ang Puerto Princesa sa Palawan at Mindoro provinces. Naglabas naman ng gale warning ang Pag-asa para sa baybayin ng Northern Luzon at dyan sa kanlurang baybayin ng Gitnang Luzon dahil pa rin sa malakas na hanging amihan. Kaya paalala po sa mga maglalayag, mag-ingat kung darang kayo sa mga nabanggit na baybayin. Pero Mang Tani, nagpapatuloy pa rin yung trastasyon ng Itim na Nazareno. Kamusta ho naman ang lagay ng panahon dun sa may Quiapo area, Mang Tani? Mel, maalinsangan pa rin dyan sa Quiapo ngayon. At kung titingnan natin yung temperatura sa mga oras na ito, nasa 27 to 28 degrees Celsius ang temperatura dyan sa Quiapo. At dahil siksikan, mas mainit yung nararamdaman ng mga deboto riyan. Kaya po dun sa mga nagbabalak na humabol sa Quiapo, huwag pong kalimutang magdala ng tubig para hindi ma-dehydrate. At para naman po dun sa mga maglilinis sa kalat sa prosesyon, pati na rin sa mga magbabalik sa eskwela sa Maynila bukas, asahan pong magiging makulimlim ang kalangitan at posible rin pong umulan lalo na sa umaga kaya ihanda rin ang inyong mga payong. At para sa karagdagang update sa ulat panahon, pwede nyo rin pong bisitahin ang website at Facebook page ng GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.